Please stay tuned for these express headlines. Magandang umaga mula sa Provincial Capital of Sultan Kudarat. Narito na ang express headlines sa oras na ito. 16 ang patay sa unang semestro dahil sa mga aksidente sa kalsada sa lungsod ng Talisay. Umabot na sa 16 na katao ang nasawi sa iba't ibang aksidente sa kalsada sa lungsod ng Talisay sa lalawigan ng Cebu sa loob ng unang semestro ng taong ito. Ito ang ibinahagi ni Jonathan Tumula, pinuno ng City of Talisay Traffic Operation Development Authority o City TODA. Ayon kay Tumula, batay sa kanilang mga tala, umabot na sa 16 ang bilang ng mga nasawi mula Enero hanggang kasalukuyang buwan ng Hulyo, ang unang buwan ng ikalawang semestro. Bilang tugon, isinumite ni Tumulak ang naturang dato sa tanggapan ni Talisay City Councilor Ferdinand Rabaya, Chairman ng Committee on Transportation and Communication, upang makahanap ng mga solusyon at maiwasan ang pagdami pa ng mga nasasawi sa mga aksidente sa kalsada. Ipinabatid din niya ang ulat sa Land Transportation Office o LTO Region 7, Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya upang makatulong ang mga ito sa pagbuo ng mga hakbang na makapagpapababa sa bilang ng mga nasasawi sa mga aksidente sa lansangan. Layunin din ng City TODA na maiparating ang impormasyong ito sa sangguniang panglungsod ng Talisay upang makapagpatupad o makapag-amyenda ng mga ordinansa na makakatulong sa pag-iwas sa mga posibleng trahedya sa kalsada. Nagpahayag ng pag-aalala si Tumula sa patuloy ng pagtaas ng bilang ng mga namamatay dahil aniya itinuturing na itong mataas kumpara sa mga nakaraang taon. Napagkalaman na karamihan sa mga aksidente sa kalsada sa lungsod ng Talisay ay kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Samantala, sa karamihan ng mga insidente, alinman sa makabangga o sa sangkot sa aksidente ay nasa impluwensya ng alak. Dagdag pa ni Tumulak, naging dahilan ng pag-aalala sa kanilang tanggapan ang bilang ng mga nasawi upang mula noong 2019 hanggang ngayong taon. Ang unang semestro ng 2026 ang may pinakamataas na naitalang bilang ng mga namatay sa aksidente sa kalsada. Karamihan din sa mga nasawi ay may edad na 18 taong gulang pataas, batay sa talaan ng City TODA. Ayon naman kay Talisay City Councilor Ferdinand Rabaya, Chairman ng Committee on Transportation and Communication, nakakaalarma ang naturang bilang. Dahil dito, sinabi niyang rerepasuhin muna nila ang umiiral ng mga lokal na ordinansa sa trapiko bago magpanukala ng mga pag-amyenda o pagdaragdag ng mga panibagong hakbang na maaaring ipatupad upang mapalakas ang kaligtasan sa kalsada. Binigyang diin ni Rabaya na kung hindi ito agad maibibigyan ng kaukulang aksyon, posibleng lalo pang tumaas ang bilang ng mga namamatay sa mga aksidente sa kalsada. Samantala, batang mag-aaral sa lungsod ng Davao na umano'y nabuli at pinagbubugbog, pumanaw na. Pumanaw na ang isang batang mag-aaral na umano'y naging biktima ng pambubugbog sa loob ng paaralan. Ayon sa pamilya ng biktima, pinaniniwala ang sinuntok at pinagbubugbog siya ng 3 niyang lalaking kaklase noong Biyernes. Agad na isinugod sa paggamutan sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang batang babae matapos makaranas ng matinding pananakit ng ulo. Sa isinagawang CT scan, natuklasan na mayroon siyang namuong dugo sa utak o blood clot at pumutok na ugat. Patuloy pa rin ang investigasyon sa pangyayari habang nananawagan ng hustisya ang pamilya ng batang biktima. So those are the primary defects sa ating pag-ibig. So tandaan natin, these are the primary defects. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 9:30 ng gabi sa Philippine Headlines. Ako sa Plenario 30 Dignadisi Valencia at ito ang Salakot Online Broadcasting Network. If this is fine,